Meron lang po ako tanong sa inyo. Regarding dito sa advocacy. Yes. Sa mga senior citizens. Napakabata niyo pa para sa pinutang ng advocacy. Yan ang gusto ko. Tama, thank you so Bakit much. po ba senior ang napili ninyo? Eh mukhang malayo pa naman po kayo sa senior. Oo nga. Thank you so much at tanong mo. Una-una, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, sa mga interesado na malaman bakit ba si Mara Tamundong ay naging isang senior citizen advocate. Number one, dahil ako ay isang magulang na rin at may mga magulang pa, naramdaman ko yung paghulila, yung pangungulila ng mga senior citizen natin. Dahil mula noong 2022 na ako ay bumababa sa bawat barangay, doon ko na-feel yung mga senior natin malungkot. Naramdaman ko na parang may kulang sa kanila kasi nag-outreach program ako sa mga kabataan na kung saan nagbibigay ako ng konting entertainment, nagpapakain ng Jollibee. So, doon nakita ko yung naging reaction ng mga senior natin. Parang malungkot sila. Yun pala, dahil sa matagal na panahon, hindi sila nabigyan talaga ng attention. So, nung nakita ko na ang mga senior natin, kinailangan talaga natin talinatin, agad right away, pinasarap. Talagang nag-desisyon ako na tulungan ng mga senior citizen. At doon ko naramdaman yung pagiging isang magulang ko rin at the same time. Na paano kaya pag naging senior citizen din ako, ganito rin ba yung mararamdaman ko? So doon pa lang, binigyan ko na talaga ng kasagutan at aksyon na magkaroon din ng pakiramdam ng mga senior natin ng pagmamahal mula sa atin. Sabi nga nila, bata pa raw ako, pero bakit natutukan ko ang mga senior? Siyempre naman, bago ako lumaki ng ganito, nag-alaga sa akin ay aking mga magulang, katuwang aking lolo at lola. So ito rin yung paraan ko para sa akin na ibinigay ng Panginoon na balikan ko rin sila at palingain at mahalin. So dito na pumpisa lahat ng pagpuso ko na matulungan ang lahat ng mga senior citizen dahil naniniwala po ako na kahit na narating na nila ang lahat, na napagdaanan nila lahat, nalagpasan nila lahat ng mga suliranin at mga problema, pero kailangan pa rin nila ito. Kailangan pa rin nila ng anak ng pagkakalinga sa kanila at magmamahal. At dito inumpisa ko po yung pagmamahal at pagkakalinga sa ating mga senior citizen. So bukod po sa naranasan nyo na yan, na nakita nyo, kasi ako kanina iniisip ko, sabi ko, halos mala prinsesa na po kayo, di ba? At nung nag-background checking po kami, hindi naman talaga namin nakikita na, kumbaga, nakaranas kayo ng kahirapan. Pero sabi nyo po kanina, kayo po ay nakita nyo yung sarili ninyo bilang isang anak na pagdating ng panahon ay mapupunta rin po kayo bilang senior. Yes. So yun po yung talagang nakikita nyo na Yes, yun talaga. Kasi ako sa tagal ko na rin buhay sa mundo, 46 years old na ako, 46 years na. Wala pa ako nasaksihan na meron man lang kumalinga sa kanila na tinuturo. Kasi normally, ako nung bata pa ako, kapag merong mga nag-outreach sa mga barangay o sa mga lugar, di ba, ang kadalasan talagang tinuturo ang mga kabataan, magpapakain. Pero sabi ko, bakit kaya hindi natin ito gawin sa ating mga senior? Hindi naman porket sila ay senior na, parang okay na sila dahil nag-senior na sila, hindi. Kundi, kabaligtaran. Kailangan masigit nilang maramdaman na sila ay mahalaga at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating gobyerno na dapat lang tayo bilang isang anak, bilang isang tao, mahalin din natin sila pabalik. So, itong ganitong klase nga, itong ginagawa ninyo, isang sakripisyo. Actually, mahirap kasi sabing sakripisyo pero more on sa pagmamahal ko sa mga senior talaga. Kumbaga, hindi ko na iniinda yung pagod ko, yung hirap, lahat. Kung tatanungin po nila ako, ito naman ay sarili kong gastos. At the same time po, gusto ko lang itong i-share sa yung mga blessing ko sa mga senior. And at the same time, gusto ko rin matulungan ng ating administrasyon, lalo na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos na parehas po kami ng adhikain na matutukan ng programa, yung mga nakatatanda, ang mga magulang. Kumbaga, nandun ako sa nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay mahal na Presidente, at nakita ko rin yung sarili ko sa mga senior. So, sa aking katauhan, pinagsama ko ito, kaya ginampanan ko talaga ang responsibilidad na makababa at matulungan ang mga senior citizen.
Alam mo ma'am, kanina po naririnig ko sa inyong speech na. Tsaka naririnig na rin naman namin itong National Commission on Senior Citizen na to. Eh, sabi mo po, bumababa ka sa laylayan, 3 taon na. Yes. Talagang grabe po, bukod sa sakripisyo nga na sinasabi ng kaibigan ko kanina. Eh, ano pa po sa tingin nyo ang ikagaganda o ano pa po yung, kumbaga, benefits nito sa mga matatanda? Actually, mula 2022 up to now, napagbaba ko. Kahit paano, namulatan ako sa katotohanan, nakita ko talaga yung sitwasyon natin. Ang talagang kailangan natin, una sa lahat, alam mo, yung magkaroon ka ng tunay na puso para sa kapwa mo. Hindi lang dahil para maging isang politika o maging isang politician o gampanan mo to dahil lang gusto mong sumikat. Kundi talagang kailangan bigay mo talaga yung totoong damdamin mo sa tao. That's the only time. Ikaw talaga bababa, magpapakahirap, talagang ibibigay mo yung todo-todo. Kasi kapag nanggaling talaga sa Panginoon yung damdamin mo, talagang yun din ang magtutulak sa'yo para talagang sairin mo talaga lahat. Yung pagbaba ko kasi sa bawat barangay, kadalasan bumababa ako sa 8 hanggang 12 barangay sa isang araw. Ramdam na ramdam ko ang paghirapan. Pero nung tumatagal na ako sa pagbaba at nakita ko na mga kababayan natin na bibigyan natin ng papasa, doon ko naramdaman din yung kaligayahan na naibibigay din pala natin sa kanila. At ako din, mismo sa sarili ko, alam ko na may pag-asa pa tayo. Basta tayo kung magpakasama. So ito po ay talagang galing sa puso. Galing sa puso ko, hindi lang dahil sa advokasya ko, kundi yung damdamin ko talaga na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng kamulatan, ng katotohanan na ito ay gampanan ko ng maayos. Kasi actually, sa totoo lang po, sa 3 taon, hindi naman po ako nagre-reklamo, ano po. Kaya lang kung hindi rin po galing sa Diyos ang ating lakas, baka hindi ko rin po magampanan ng lahat. Ma'am, may time frame ba kayo kung kailan matatapos itong gagawin ninyong OLE registration. Actually, itong OLE registration kasi supposed to be last year pa dapat sana matapos ito. Kaya lang dahil lang sa kakulangan din ng kaalaman ng ating mga kababayan, hindi kasi na ipapaliwanag at naibababa sa lahat ng barangay. Kaya medyo nagkaroon ng extension for this year. Sana matapos ang lahat, ang kabuuan ng Pilipinas, yung 12 million mahigit ng mga senior citizen ay marehistro natin dahil nandito na po yung budget na ibinaba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng 43 billion pesos na mailipat na sa NCSC para namang magampanan niya na yung pagbibigay ng mga health insurance sa ating mga senior citizen. At least, sana bago matapos itong taon, ay magampanan na lahat dahil nandito na nakaumang na kumbaga yung programa. Kailangan na lang po yung mga pangalan ng mga senior citizen natin na talagang kailangan po ng programa. Actually po, yung OLE registration, tinututukan namin ng face-to-face para talagang maging secure din na ang magre-rehistro dito ay talagang mga senior citizen na sila ang dapat makatanggap nitong mga benepisyo nito. Ano po ba yung kaibahan nito dun sa dati na ang mga senior ay nakahalo po dun sa listahan, di ba? Sa DSWD po. Yes. Na ngayon ay hiniwalay na papunta sa NCSC. Actually, ang dahilan din ng ating gobyerno kung bakit, kasi ang DSWD malaki ang coverage. Kumbaga, nandyan yung kabataan, yung single parents, yung pagtulong sa mga kapuspalad natin. So, kaya nag-create ng sariling ahensya ang senior citizen para meron din tututok talaga sa kanila. Kasi sa dami rin ng senior citizen na programa, katulad niya, number 1, yung sa health nila, pangalawa sa livelihood. So, at least kung ito, mailipat talaga si NCSC, yung mismong National Commission, matututukan nila talaga yung pamamahala at pagbibigay ng mga benepisyo. Sa DSWD kasi overloaded na sila kumbaga sa dumadami population natin, di ba? So, lumalaki yung coverage. Ang maganda lang dito, mababawasan din yung kanilang mga tinututukan. Matututukan na nila ngayon yung ibang mas mahalaga, like yung sa mga kabataan, yung pagtulong natin sa mga kapuspalad natin. So, at least magkakaroon ng segregation, matututukan na nila bawat talagang programa ibibigay natin. Ma'am, kanina may nabanggit kayo na, if I'm not mistaken, sa figure 43 billion. Yes. So, hindi, may binanggit po kayo kanina tungkol sa 43 billion. Oo, yes. Oo. Tapos, ano po ba yung target natin para maibaba yung ano na yun? Yung Budget. mismong programa.
dapat at least meron tayong 9 million na mga nakalisyo na senior. At least kung ma-reach natin yung 9 million, pwede na talaga ibaba yung programa. Kumbaga kung hindi man maabot yung 12 talaga, dahil nga syempre sa laki rin, yung mga kababayan natin ng mga senior, talagang yung iba nakatira pa sa isla, kailangan talagang puntahan pa sa malalayong barangay. At least 9 million na nakariso, pwede na po mailipat ang budget na 43 billion. At the same time, dito kasi nung nag-umpisa ako sa NCSC, sa National Commission of Senior Citizens, 300,000 pa lang yung mga nakarehistro na senior citizen at that time. So ngayon, talagang luckily, and good news para sa mga kababayan po natin na halos sa isang taon po ng pagbabako at pagtsatsaga, umabot na sa 5 billion po yung mga senior citizen ang na-register po natin. So at least siguro 3 to 4 million pwede na po na matupad ang mga programa. Ma'am Mara, meron pa sana akong gustong itanong, kaya lang alam ko may lakad pa po kayo, pero alam ko hindi naman ito yung magiging last na interview namin sa inyo, no? So, ibibigay... Okay lang, yes. So, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng interview na to. Marami pa sana, kaya lang alam ko masyado. Hindi, magtanong ka pa ng isa para at least... Isa pa. Hindi, ito po kasi, ma'am, tungkol po dun sa... Di ba, sabi niyo kayo lang po yung bumababa. Ang target nyo is at least 9 million. Ano po kaya yung pwede pa natin maitulong? Kami bilang isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino, bilang isang anak, para makatulong din sa inyo na may kalat po natin ito para mas mapadali po at matulungan din namin kayo. Yes, okay. Thank you sa question mo ha. Kasi at least kahit paano, magiging aware yung mga kababayan natin. Unang-una sa lahat po, actually yung pagbaba ko naman, talagang initiative po ito as a volunteer na gusto kong makatulong. Hindi ko naman po sinasabi na ako lang talaga yung bumababa, pero marahil dahil kulang po tayo sa informasyon para maibaba ito ng tama, kaya medyo natagalan. Pero at least happy po ako dahil sa halos isang taon na po na ako ay bumababa. Kapag napapaliwanagan ko yung tao, sila na rin po mismo yung nagpapaliwanag sa kanilang pamilya. So isa pong paraan para makatulong po kayo, maging katulong ko rin kayo, ay bigyan nyo ng tamang impormasyon nga yung mga magulang natin. Pangalawa, yung mga kamag-anak. Pangatlo, kung meron naman kayong mga social media, pwede nyo ibigyan ng informasyon na ay mga senior po natin, huwag makalimutan na magparehistro online, mag-visit po kayo sa website, yung www.ncsc.gov.ph, kung saan dito po kumpleto ang detalye na maibibigay at malalaman ng mga senior. So kayo, bilang kayo ay nandito sa social media, sana mai-promote nyo na lang po ang National Commission, mai-promote nyo rin po yung advokasya po para kahit paano matulungan po natin yung mga kababayan natin. At the same time, kung meron pong mga malalaking crowd na gusto magparehistro, pwede po natin babaan. At least in that way po, matutulungan natin makaliwanag ng mas maayos. Para po sa mga kababayan po natin na nakikinig po sa akin ngayon, alam po ninyo, sa dami at haba-haba po ng ating nilakbay, sa dami po natin naranasan ngayon, nahihirapan po tayo, nakaabang pa kung ano man yung mga sinasabi nila na sitwasyon po natin, di ba? Yung laban po natin sa ibang bansa. I think sana po mag-umpisa ang kapayapaan dito sa atin. Sana mag-umpisa po sa ating mga kababayan na yung pagkakaisa po natin, pag pinagkaloob natin yun sa bawat isa, magkakaroon din tayo ng kapayapang pinagdarasal ko at talagang hinihiling ko po sa Panginoon. Nagabayan tayo sa araw-araw. Kasi bilang isang Pilipino, masakit po kung tayo ay daraan sa matinding suliranin. Na syempre marami tayong kababayan dyan na hindi naman lahat kaya nila. So sana pagtulungan po natin na maabot itong programa sa kanila para kahit paano naman yung maliit na pag-asa na ibinibigay natin, lumaki yun para sa kanilang lahat. Kaya katuwang po yung mga vloggers ko dito, kayo po sa social media, na talagang thankful po ako kasi hindi ko naman siya magagampanan kung wala rin kayo. Kaya bilang ako po ay isang Pilipino, gusto ko rin magampanan ay paglilingkod sa Pilipinas. Yun po magkaisa yung bansa natin, maging malakas tayo, malagpasan natin lahat ng kasulungan. Yun po yung isa sa mga paraan para naman makamtan natin talaga yung tagumpay dito sa ating lingkod. Maraming salamat po, Miss Mara. Makakaasa po kayo na katuwang niyo po kami sa pagpapalawig at pagpapakalat po na itong programa ninyo na alam naman namin, ramdam namin dito sa amin pong lugar na nasasakupan
bilang isang vlogger po, lagi niyo po kami kasama, nasa likod niyo po kami. Maraming salamat. Thank you so much po. At syempre, hello kay mahal na Presidente Bongbong Marcos na maraming dinadaanan pero nakangiti pa rin, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Kailangan lang talagang daanin natin muna sa kunting pag-asa eh. Huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumbaga. So, thank you so much ha, sa inyo. Maraming salamat. Thank you po, ma'am.